gawin. At Lord, salamat po sa mag-exhort ng iyong salita sa araw ito, sa buhay ni Pastor Steve, na po ang mensahe na iyang handa ay magbigay sa amin ng knowledge upang kami ay magiging strong sa aming buhay, Lord. Ang lahat po, Lord, ay aming dalangin at salamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 4. Ibigay mo sa amin ang iyong mga utos upang ang buong pagsisikap na ito ay aming susunod. Verse 5. Ngayon ako umaasa magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Verse 6. Kaya hindi ko malilikman, nilalaman, kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Verse 7. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, kung pusong magpupuri. Patayin na po tayo nito. We will be erased. All Israelites will be erased. Ganon din po si Moses. The impossible became possible, mga kapatid. Hinati po ng Panginoon ang dagat. Sila po ay nakatawid. At mayroon pang purpose ang Lord. Nagkaroon pa sila ng water baptism. Mass water baptism. Ang tubig nasa taas, sila ay nasa ilalim. From Egypt going to Tabuk. Alam niyo yung Tabuk? Saudi Arabia po yan. Cruise sila sa Tabuk while the Egyptians are being wiped out by sea, by water. The greatest escape. At yung nangyayari po yung mga kapatid, laganap po yan na balita sa mga Moabites, sa mga Canaanites, demons. Amen. Nagpapalayas ng demonyo, bad spirits. Parang kumano yung ano po yung balay mo. Sabi, tingnan mo yung katabi mo. Deliverance means casting out, mga kapatid. In the Greek language is casting out demons. Basically, sila yung maghanap ng mga demons sa paligid. Hindi natin napapansin ang sarili natin, we become like demons. Amen? Amen. Sabi pa ni Paul, yung mga demons daw, nagpapakita sila like angel of light. No? Ang ganda sa panglabas, pero sa pangloob, bulok, mga kapatid. That is demons. No? Kaya i-check po natin ang ating mga sarili. Am I a demon? Alam niyo po mga kapatid, so darkness, mga kapatid. Yan po ang kalaban natin. And they are playing in our minds. Kaya mga kapatid, minsan sinasabi natin, wag lang akong mabuang. Kasi pag mabuang ako, papatayin talaga kita. Pag mabuang ako, susuntukin talaga kita. The evil is playing in your mind. That's the favorite place of devil in our life. Dito po sa Acts, ipapakita dito kung paano kumilos ang dyablo, kung paano siya kumikilos. It's all been recorded in the book of Acts, kaya ang ganda po rin po na binasa po natin. Kaya ang Acts po, mga gawa, ay tinatawag rin po itong the Acts of the Apostles. The Apostles are working, casting out demons in the name of Jesus. That's why the book of Acts, it's also called the Acts of the Apostles. Pero hindi sa kanilang mga gawa, kundi sa gawa ng banal na Espiritu. And sometimes they're lying. Lying po mga kapatid. Favorite subject po natin. Tayo po ay nagsisinungaling.
Meron ka bang pira dyan, Brad? Wala. Pero puno yung wallet. Ayaw lang magpahiram. That's lying, mga kapatid. Amen? Kaya minsan, kahit sa sumpra po natin, kahit hindi naman ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, kahit pagsisinungaling lang mga kapatid, kaya po natin. That's our favorite subject. Ang pagnanakaw sa ang pagnanakaw sa pag-aari ng iglesia is lying. Ang pagnanakaw na pagmamayari ng Panginoon, lahat ay papagmamayari niya, marami tayong ginagawang pagnanakaw. And the Lord give example kay Sapphira, no? Sa mag-asawa, ninakaw, nagsinungaling sila sa kanilang pinagbintahang ari-arian, they were killed. No? Sila po ay pinatay. Hindi na po sila pinapamarisan. Ginawang example. And in Acts chapter 5, they are casting out demons, mga kapatid. Mirong albularyo. Alam niyo po, ang albularyo, hindi po ngayon lang yan, kundi noon pa yan. Mga manggagamot, mga espiritista. And if you know Saul, King Saul, yung pinalitan King David, ang nagpabagsak sa kanya is yung nagkonsulta siya ng espiritista, mga kapatid. So even before, noon pa, mayroon na mga evil spirits lurking around kahit saan. At mayroon mga influences ang evil sa ating mga buhay. Mayroong mga pinananahan ng evil spirits, pati baboy niya, mga kapatid, pinananahan ng spirits. At always remember, noon kung gaano ka pinananahan ng demonyo, akala mo okay ka na ngayon, beware, baka mayroong 7 spirits na nais kang ibalik sa dati mong pagkatao. It requires faith, mga kapatid, para po magkaroon ng tunay na deliverance sa ating mga buhay. Basahin po natin sa Acts chapter 19, ito na lang po para hindi tayo haba. Kung nais nyo po, marami po, magbasa po kayo dyan sa Acts. Enjoy your vacation or your free time reading the book of Acts. But let's have Acts chapter 19. Mamamangha po kayo dito sa ginawa ng banal na Espiritu. In verse 1, habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. Verse 2, at sila'y o kung ano lang, pag meron lang tayong kailangan. Or kung gusto lang natin ma-comfort, yun lang. Is it good times and bad times? Kung sa panahon ba tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok? Are we seeking Jesus Christ in our life? Verse 5. Nang marinig nila yon, nagpabautismo. Gusto ka lang magpaawit kung maraming inuman at ikaw na yung nasa iyo na yung microphone. Pero ngayon, ang tapang-tapang mo na magpaawit. That's the moving of the Holy Spirit in your life, mga kapatid. Katapigin mo yung kapatid mo, yung katabi mo, kapatid. Kapatid lang. That's a reminder, no? Ang tumulong para po bumuka ang ating bibig ay ang banal na Espiritu, no? Okay, verse 8. Verse 7. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpa-bautismo. Yun, nandun ang tunay na pagkilos ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Okay, sa verse 8.
Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at buong tapang na nagpaliwanag sa mga naroon at hinikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Yun, mayroong pagkilos, pagtuturo, mayroong paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Many Christians today, hindi alam kung ano ibig sabihin ng gospel. Nag-share ka na ba ng gospel? Bold ka ba sa witnessing? Ano yun, brother? Ano yung language na yan? Witness, gospel, good news. Ang tagal-tagal na nating Christian, follower of Jesus Christ, hindi pa natin alam paano maging witness, paano mag-share ng gospel. It's because there is no Holy Spirit that is working in our life. Gusto mo na yan eh. Kung nahiya ka sa iyong pamilya, how much more sa labas? Amen? No, Pastor, nainantok na ako. Ganun po mga kapatid, ang problema po natin. Ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay hindi po natin pinapalagahan. We are quenching, pinipigilan po natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nagka-burn out po tayo sa ministry. Nagka-burn out po tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Hindi po tayo nagiging masaya. We are not experiencing true joy and gladness in following Jesus Christ, in witnessing about Jesus Christ, kasi hindi natin alam yung purpose ko. Our purpose is to preach the gospel. Go and make disciples of all nations, mga kapatid. Tapigin po natin ang ating katabi. Sabihan ng Panginoon, okay lang, kung ayaw nyo, matigas yung ulo nyo, dito naman ako sa iba. Dito ako. Kaya nga sa church, mga kapatid, maraming pasaway po. Pero huwag po tayong mapaghinangan. Magpatuloy lamang po tayo. Amen? Because the Spirit is in you, mga kapatid. Maliban na lang kung matigas ang ulo mo, wala ang banal na Espiritu. Be teachable. Amen? Verse 11, gumawa roon ang Diyos ng pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kita nyo, hindi na sayang ang pagpupuyat, ang pagpapagal ni Pablo. Mayroon nangyari, mga kapatid. Miracles. Left, right, ang dami pong miracles. Anong nangyari sa buhay ninyo? Is it a miracle or a burden? Kaya nga, mayroong nagpo-post, mga kapatid eh. Kaya, huwag po natin, ipag-pray po talaga natin. Yung social media, gamitin po natin to lay our hands. Nasubukan nyo na ba may na ano dyan sa social media, nilihans nyo? Wala. Yung finger po yung ano natin, mabilis. Pinapaano lang natin. Use your hands, mga kapatid. Kaya mayroong mga lingkod, ayaw ng social media kasi temptation daw. Hindi mo naiintindihan. Inalaw ng Panginoon ng social media para magamit ka, mga kapatid. Alam niyo po, kung mayroong mga ganong post, nagsisisi ako sa buhay ko, ano pang mga post, marami akong pinagsisiyan, maraming mga nagkakaroon ng sakit, ipag-pray po natin sila, mga kapatid. Lay your hands on the phone, amen? So, hindi, ano to eh, Samsung, hindi man naging iPhone, yung aking phone. Nilihans ko na araw at ano to, pastor? Araw, gabi. Hindi man naging iPhone. Hindi po ganun na ibig sabihin noon. You are praying for that person. Amen? Because the Spirit is in you, mga kapatid. Ikaw ang nakakaintindi. There is spiritual warfare na nangyayari sa taong yun. Mayroong mga pagsubok na nangyayari. It's spiritual warfare, and the Lord will use you to pray for that person. Always remember, we are product of prayer, mga kapatid. Produkto lamang po tayo ng prayer. Meron at meron nanalangin din sa atin.